Sabado ngayon. For the year. Yun. Sabado ngayon. And ito yung unang beach namin ngayong summer 2025. And we're on our way to Paso Oscuro. So yung pupuntahan namin yung mas malapit lang. Ito yung actually pinakamalapit sa lugar namin. Hindi na kami masyadong lalayo. So mga less than 30 minutes drive lang yung layo nito. And yun, it's for the kids. Yeah! Say hi guys! Hey! Hi! Where's our lady driver? Nakintak na ako at may sunscreen na ako sa mukha. Sunscreen ka na sa mukha. Paso Oscuro! Hi guys! Now we're going to the beach sa Paso Oscuro because we really wanted to go to the beach someday, so yeah. Say hi to my kuya. Hey! So it's vacation here in Italy. Lasts for 3 months and it's summer. And on the 10th of the day of September, it ends. So it's 3 months of vacation. And this morning we're going to the beach. We're going to Paso Oscuro and we're gonna have a good swim, and after that swim we're gonna take a shower. Wow! So good. Looks like it's not moving. Nakikita niyo dun sa sa moonroof? Yeah, I'm seeing it from my side. Me too. Look! It might be an Embraer or an Airbus, but I know it's Wizz. Wizz Airline. It's Riz. Yeah! What? It's Wizz. Riz. Wizz Airlines. It's gonna say Riz. Riz. There, that's Wizz. That's Airlines. Riz Airline. It's another one. Where is it? Hi. Riz. Hi. Hey. Hello. Hi. Come on, let's try and spot other planes. We spotted two. You're so big. Maybe it's gonna Halfway na tayo. So halfway na tayo ngayon. Malapit na tayo. Another place. Where? Here. Oh yeah. And it's landing here south. But it's not that close. Ganda ng ano dito daan When it's Parang on the parang mountain, pinapayungan ng mga lying puno. down and looking at the spawning. Not spawning. Hey. Hi. We're almost there. Kahit oras, wala pa masyadong sasakyan sa daan na papunta dito. Maya-maya, mga alas 10 na yun na traffic na. Yeah. What's alas At 10 p.m. 10 Ay, a.m. Bambin Jesu, yung Where? Why? How? How you see it? Ako ng batang ito talaga. Maligalig Pinaka. How you see it? Yung pinakamaligalig sa lahat. Ayan, yung babaeng yan. Daddy, tayo diretso, diba? Diretso. Do you remember when you were I was up there. Oh my god. Ayun, so nakarating na kami. Hello! We're going. We're at the beach. Okay, so nakarating na kami dito sa Paso Oscuro. And medyo maganda pa ang dahil hindi pa mainit dahil maaga pa So mag-aalas 8 pa lang ng umaga. Dahil kapag sobrang tanghali naman kami nagpunta, sobrang init na, sobrang tarik na ng araw. Sobrang tirik na ng araw. At napakainit na noon. So ang plano namin, umaga talaga. And then around, siguro bago mananghalian or pananghalian, uwi na kami. Hindi na kami magpapaabot ng sobrang
sobrang init ng araw. But we'll see. Baka mamaya kasi mag-enjoy din eh. Baka mamaya mapasarap. So yun yung original plan namin, pero yun nga, we'll see kung biglang mapasarap or what. So, hi Seth. Hey! Alright, so ayun kami ng asawa ko, mag-almusal muna kami. Yung dalawa, lumusong na sa dagat eh. Okay, so see you later. So ayan, ang paligid ng Paso Oscuro. Ayan, mahaba siya hanggang dun. Tapos hanggang dun, parang ano siya, Long Beach siya. Napakahaba nito. Pero dito kami pumapesto dahil dito may bar. Tapos merong banyo na malapit. Ayan, medyo maganda ang alon din, no? Hindi kalmado lang. Doon sila set. Ayan, tapos dito naman yung pwesto namin, yan yung blue na yan. Yan yung pwesto namin, yung blue umbrella. And doon naman yung mga bata. Harangan pa. Anyway, kami naman ng asawa ko ay yan, almusal muna. Almusal muna kami. Natuloy din. Natuloy din ang hindi mo ito. Actually, Patong mo dito. actually ngayon lang namin siya nagawa. Nang kami-kami lang. Kasi nung nakakuha kami ng sasakyan last year, tapos na yung summer, September na. medyo papalamig na. Dati nakakapagdagat lang kami kapag may nagyayaya sa amin. Well, actually, ang kasama namin lagi yung pinsan ng asawa ko, mga tita niya, yung mga pinsan ng mga bata, kasi sila may van sila. Van yung sasakyan nila. So, talagang kasya kaming lahat. So, tuwing magyayaya sila, doon lang kami nakakapagdagat. Doon lang kami nakakapag-beach. Doon lang kami nakakapag out of town. Doon lang kami nakakapag-bakasyon ng malayong lugar. No? And itong napakalapit na beach na to, Sam, di namin mapunta-puntahan dahil wala nga kaming sasakyan noon. Kaya nakasalalay ang bakasyon namin dati sa mga magyayaya sa amin. Which is madalas nga yung pinsan ng asawa ko, yung bayaw ko, yung tita niya, at yung mga pinsan nitong mga bata, mga pamangkin namin. And we're happy kasi for the first time, nagawa namin siya ng kami-kami. Actually, nagyaya kami. Nagkataon lang na hindi pwede yung mga niyaya namin. Or pwede sila pero mamayang hapon pa. Oo, mga hapon pa. Eh, nag-decide na kami na mag-umaga na ngayon. Dahil mamayang gabi naman, may pupuntahan na naman kami, may lakad na naman kami. So, para makapagpahinga rin. Kasi kung hapon kami magdadagat, for sure, hanggang gabi na kami dito kasi 9:30 or 9 o'clock pa lumulubog yung araw eh. So 8 o'clock ng gabi, maliwanag pa. Pwede ka pang magdagat. Lumalayo. No. So, ayan, pinapalapit namin siya. Tignan mo, pasaway talaga si Sak eh. Dito kasi, pumesto kami na tanaw namin sila sa tubig. Pero binilinan kasi namin na hanggat hindi kami lumalapit dun sa pwesto nila, pag silang lalayo muna. Nabuti naman, nakikinig naman sila sa kuya. Pero mababaw naman yung dagat, mababaw naman. Pero syempre, medyo malayo-layo kami. Tsaka may dala silang... Siguro mga nasa 5 meters yung layo namin sa kanila, kaya... More? Mukhang mabait itong trabahador nila na itim. Mukhang ano siya, yung polite siya, no? Nakakatuwa yung mga ganyan.
Tapos parang pinapaalmusal sila kanina nung ano. Hindi kasi parang dito sila natrabaho. Sila rin yata nagpaparenta ng mga umbrella. Sisi, sa kanila mga babayaran. Kaya ano, masasabaw. Bakit? So yun, mukhang mapapadalas ang dagat pagdadagan na. Hindi naman siguro every weekend, pero baka mas mapadalas. Hindi, kasi, lalo kung wala kaming lakad. Hindi, tsaka dati kasi meron kaming may parang inflatable pool yung mga bata. Kaya pag mainit na mainit, tapos gusto nilang magbabad sa tubig, may inflatable sila na ano na pool. Kaya lang na ano na, siguro nabutas or something na nasira na. Kita mo sila? Ito si Sab, kinuha yung ano eh. Nandito sila banda. Parang upuan. Kaya ano din, iba rin kasi yung ano, nakakatuwa rin yung makita mo silang masaya sa ano, kasi sa maliit na bagay, kasi sa totoo lang yung mga bata, hindi sila yung demanding na gusto nila ganito, gusto nila ganyan. Sa sobrang simpleng bagay, masaya sila. Kaya mababaw lang sila. Kaya nakakatuwa silang paligayahin. Saka ano rin, for the memories din. Kasi halimbawa, ako, nung bata ako, natandaan ko noon pagka summer, nasa Iba, Zambales kami. Kasi taga dun yung father ko. So yung mga ganun, good memories siya. Yun din yung gusto kong ma-instill sa mga bata na pag lumaki sila, maalala nila na pag summer, lumalabas kami. Every time may pagkakataon, umaalis kami. Na hindi nga namin magawa noon ng kahit gusto namin. Kasi nga, ang hirap talagang bumiyahe pumunta dito. May bit-bit kang mga gamit, diba? Unlike ngayon, may sasakyan na. Kaya noon naman, every time may magyaya sa amin, lalo na pag niyayaya kami talaga ng pinsan ni Mia, ng bayaw ko, sumasama talaga kami. Kasi yun lang yung chance namin para mailabas namin yung mga bata. Actually, nagyayaya nga sila next week. Hindi pa namin alam kung libre kami, sasama kami. So, kasama namin sila next week if ever. Tsaka dati nung wala pa kaming sasakyan, may mga gusto silang puntahan, talagang pinapaliwanagan namin, which is ang nakakatuwa naman sa kanila, napakaano nila, yung maintindihin, kumbaga sinasabi namin na guys, huwag kayong mag-alala, we're doing our best para magkaroon tayo ng sarili natin sasakyan, ganyan, and we promise kapag may sasakyan na tayo, sa abot ng mga kakaya namin ni Daddy, pupuntahan natin lahat ng mga gusto niyong puntahan. Kapag gusto niyong mag-beach, magbi-beach tayo. So, we're lucky din kasi yung mga anak namin napaka daling kausap. Hindi sila yung magpipilit or magtatantrums, ganun, napaka-ano nila. They're very understanding, kaya... Pero syempre, ano rin sa amin yun, malungkot din kami kasi hindi namin mabigay yung mga gusto nila noon. Yung mga simpleng hiling na labas. Doon nakakalabas naman kami mall, no? Kasi nakakapag-bus kami. Tapos, minsan nagta-taxi kami. Kahit na mahal na taxi, nagta-taxi kami. Pero sa totoo lang, it served din as an inspiration din na tsaka drive para talaga makakuha kami ng sasakyan. Kasi ako... maganda sa amin, dalawa kami nagda-drive. Ayan. Pwedeng ako, pwedeng siya. Yun ang maganda pa. Nangyari, wala ako. Kailangan nila lumabas. Makakalabas sila. Wala si Mia. Makakalabas kami. So yun yung medyo, yun pa yung mas nagpaganda, no? Malaking bagay sa amin yung sasakyan kasi dito sa ibang bansa, o particularly dito sa Italy kasi nandito kami, pag may mga anak kang maliliit, malaking bagay talaga, napaka-importante talaga ng napaka-importante talaga ng sasakyan. Napaka-importante ng may sasakyan ka.
dahil lalo na pag winter, ang hirap ibiyahe ng mga bata sa bus. Kasi minsan mag-aabang ka sa bus stop ng minsan 10 minutes, 15 minutes, tas minsan magsasalta or mag-i-skip pa yung bus, hindi darating. So kailangan mo maghintay ng mas mahaba, malamig. So napakahirap talaga. Noon, buti na lang may mga mabait din noon na mga kaibigan namin, mga kapatid na nagpapasakay sa amin, lalo na pagpapunta kaming Kapilya. Sinasabay kami. Yung Kapilya pa naman namin dito medyo loob at pataas. So kung lalakarin mo siya, talagang pag-akyat mo sa taas, pawis ka na. And yun, buti may mga kaibigan kami, mga kapatid na isang text lang, isang tawag lang, na isasabay kami. Pag pauwi na kami galing Kapilya, na isasabay din. Pwesto na tayo doon. Tara, balik muna kami doon. Balik muna tayo sa ating pwesto para mas makita natin ang mga bata. Ayan. Ganda pa nung ganda pa yung ng araw. Ayan sila, oh. Yes. What? Later we will Later. Go, you enjoy. Later. Go, go. I want you to be relaxed now. Ayun si Seth. Nangunguha sila ng ng telline. Yung maliliit na clamshell. Tawag doon, sa atin ano yata yun? Tulya ba tawag doon? Ipapasta namin yan mamaya. Patingin niya, be. Ito yung nahuli nila. Papakita mo kay Daddy. Ayan. Ipapasta namin yan mamaya. Gagawin naming bonggol eh. Araw-araw may nangunguhan yan dyan, di nauubos. pero iba kasi bukas na. Kaya tsatsagain mo lang manghuli nung mga sarado pa or yung buhay pa. Minsan nakabaon lang sa sa buhangin. Maganda yung tubig ngayon dito, no, malinaw. Kahit banda dun ka, malinaw pa eh. Malinaw pa yung tubig. Ayun, ang dami na nilang nahuli. I've got a dig. May ulam na tayo mamaya. Ay, may ulam. May pasta na tayo mamaya. May lunch na tayo. Lalagyan mo lang ng olive oil yan. Dalit sa bantay, ulo. Did you catch any, Skyla? Skyla? It's okay, baby. Did you catch any? No. Hey, did you catch any? No. How about you? Did you catch any? Yeah. Maganda talaga maligo ng umaga kasi talagang hindi pa ganun kainit. Talagang mas ma-enjoy mo para sa akin kaysa rin yung sobrang init na ng sikat ng araw. Halos hindi ka na makalakad sa buhangin sa sobrang init. Pero ngayon, ayan o. Ngayon okay pa. Anong oras pa lang? Wala, mag-aalas 10 pa lang, 9:58 ng umaga. So, alas 10 pa lang. So, mga 2 oras pa siguro kami dito mag-i-stay. Pero mukhang ayaw umuwi ng mga bata eh. Mukhang bahala na. Baka dito na lang din kami mananghalian. May dala naman kami pagkain. Hindi kami nagdala ng mga kanin na usual baon ng mga Pinoy kapag nagdadagat. Ano lang kami, may dala lang kaming sandwich. Medyo nag-umpisa ng dumami yung mga tao. Ayan, dami na naming katabi. So, ayan o. Ayan o, kanina halos wala yung mga yan sa tabi namin. Talagang lang din, tulad nga ng sinasabi ko kanina, o yung pinag-uusapan namin kanina ni Mia nung nag-aalmusal ko. Talagang malaking bagay yung may sasakyan ka
lalo na't may maliliit kang mga anak. Tulad nito, tutusin, simpleng bagay lang to yung madala mo sa dagat yung mga bata. Lalo na, hindi naman kami malayo sa dagat. Itong biyahe na to, wala pang 30 minutes, nandito na kami. Yun ang maganda dito sa Roma, dito sa lugar namin sa Roma. Maraming dagat na malapit. Yes, Kyla? Let's have a vlog here.